Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kinilala siya sa kanyang mga hakbang para ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas, gayon din ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea. Paano siya nakabilang sa 100 Most Influential People of the World noong 2022? Sinimulan ni PBBM ang kanyang termino bilang Pangulo sa ilalim ng maraming tanong at pagdududa. Ngunit sino ang mag-aakala ang daunting iyon ang magiging umpisa ng muling pag-angat ng Pilipinas? Sa kabila ng pandemya, napatunayan niyang kaya niyang ibangon ang ekonomiya. Ang Pilipinas ay nakapagtala ng 7.6 GDP growth noong 2022. Isang milestone na hindi narating sa loob ng 46 years. Ngunit hindi lang iyon ang nagdala ng pagbabago. Ang bawat hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay masusing pinag-iisipan. Pero hindi basta desisyon ang gumabay sa kanya, kundi ang karunungan na ayon sa kanya ay biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Bakit mahalaga ito? Dahil dito nagsimula ang bagong yugto ng Pilipinas bilang isang makapangyarihang bansa. Ngunit ano ang tunay na lihim? Bilang leader, may mga bagay na ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tila hindi karaniwang nakikita sa ibang mga pinuno. Isa rito ang kanyang kaibang kakayahang makita ang mas malawak na larawan. Hindi siya nagtuon lamang sa isang aspeto tulad ng ekonomiya, kundi sinaklaw niya ang diplomasya, teknolohiya, infrastruktura, at pati na rin ang pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat Pilipino sa ating Panginoong Diyos. Isa sa mga akbang na naging susi ay ang pagpapababa ng corporate income tax sa mga negosyo mula 25% patungong 20%. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa tax, ito ay tungkol sa pag-akit ng mga dayuhang mamumuhunan na magreresulta sa mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa makatuwid, ang bawat Pilipino ay nagiging bahagi ng tagumpay na ito. Ang tanong pa, bakit siya napapansin sa buong mundo? Kung akala mo ay dito lang siya magaling, nagkakamali ka. Noong 2024, kinilala si PBBM bilang isa sa 100 most influential people in the world ng Time Magazine. Pero bakit siya napansin? Dahil sa kanyang abilidad na gawing isang mahalagang bahagi ang Pilipinas sa pandaigdigang eksena. Sa mga pulong, kasama ang mga lider ng Estados Unidos, Japan at European Union, tinitiyak niya na laging pinangangalagaan ang interes ng ating bansa. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng magagandang ugnayan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang Pilipinas ay nakaposisyon para sa tagumpay, hindi lamang ngayon, kundi sa hinaharap. Ang inspirasyon ay galing sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang matalinong lider ang ating Pangulo, siya rin ay lider na may pananampalataya, na naniniwala na ang kanyang katalinuhan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Sa bawat desisyong kanyang ginagawa, laging inuuna niya ang pagkilala sa ating Panginoong Diyos bilang kanyang gabay. Ang kanyang mga talumpati ay palaging may paalala na ang talino at lakas ay biyaya lamang mula sa may kapal. Ang ganitong pananaw ang nagiging pundasyon ng kanyang tagumpay at ang inspirasyon sa bawat Pilipino. Bago natin tapusin ang kwento, itanong mo sa iyong sarili, paano mo isasambuhay ang tagumpay na ito sa iyong sariling buhay? Tulad ng Pilipinas, ang bawat tao ay may kakayahang umangat sa kabila ng mga hamon. Ang literato ni PBBM ay patunay na kapag inuuna mo ang ating Panginoong Diyos, may maninaw kang layunin at pinipigyan mo ng halaga ang bawat hakbang at walang imposible. Ang Pilipinas ay nagiging simbolo ng tagumpay hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi sa buong mundo. At ang bawat Pilipino sa ilalim ng literatong may pananampalataya at talino ay bahagi ng tagumpay na ito. Kaya kung isipin mo hanggang dito ng lahat, nagkakamali ka. Ang pag-angat ng Pilipinas ay patuloy na isinusulat sa history at ang pinakamahalagang bahagi ay nasa hinaharap pa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bawat Pilipino, at God bless the Philippines. Mabuhay ang malayang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang Pilipinas magpakailanman. Mateo 6 verse 33. Ngunit maghanap muna kayo ng kanyang kaharian at ang kanyang katwiran,
At ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang pag-angat ng Pilipinas, kaibigan, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at matalinong pamamahala na nakaugat sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang ito mula sa Mateo, pinaalalahanan tayo na unahin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay. Ang biyaya ng talino at lakas na ipinapakita ng ating Pangulo sa kanyang liderato ay maaaring ituring na isang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos dahil sa pagsisikap niyang maglingkod ng tapat sa sambayanan. Sa bawat hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang maabot ang kaunlaran at tagumpay, dapat natin kilalanin na ang lahat ng ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. Kapag inuuna natin ang kanyang katwiran at kalooban, inagabayan niya tayo sa tamang direksyon. Tulad ng Pilipinas, ang bawat isa sa atin ay maaaring maging instrumento ng kanyang plano kung tayo ay magtitiwala sa kanya, kaibigan.